Amen. Thank you po, Sir July. Good morning po. Amen. Praise the Lord. At blessing po, tayo po ay makapagsasamba muli sa ating Panginoon. Tayo po ay makakapag-aral ng salita ng Diyos. And it is a privilege sa atin na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Dahil kung sa ibang bansa po, hindi natin mabubuksan ang ating mga Biblia. Hindi natin madadala yung malaking Biblia. Pero sa atin, it is very privileged na tayo ay makapagsamba linggo-linggo, makapag-aral ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magbukas ng ating mga Biblia in the book of Mark chapter 10. In the book of Mark chapter 10, verse number 17 down to verse number 22. Mark chapter 10, verse number 17 down to verse number 22. And kung nakita nyo na po, say amen. Amen. Sige po, bago po natin babasahin ito, babasahin po natin ito ng salitan. Unahan ko po in verse number 17 and sabay-sabay po tayo in verse number 22. Bago po natin basahin, tayo po muna ay manalangin. Let's pray po. Let's pray amang banal na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin na kami po ay muli makapagtipon, makapagsamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan lamang. Panalangin po namin sa umagang ito ang patuloy na gabay at panguna po ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Kayo lamang pong siyang patuloy na maitaas at maluwalhati. Maging ang inyong mga banal na salita, patuloy na magliwanag sa aming mga buhay at maging kagamit-gamit para sa buhay naming espiritual. At panalangin namin, Panginoon, ang kalakasan, katatagan nito, kayo pong siya magpatibay sa magitan, Panginoon, ng aming patuloy na pagsasamba, patuloy na pakikinig ng inyong salita at pakikihalubilo sa aming kapwa mananampalataya. At kayo lamang, Panginoon, siyang patuloy na maluwalhati at maitaas sa aming buhay, hindi lamang every Sunday, kundi sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, kayo ang makita ng sanlibutan. Magliwanag ang mga mabuting gawa na pinagkaloob niyo po sa amin upang ipakita namin para sa sanlibutan. Kaya, Panginoon, sumayin niyo po ang papuri pa sa salamat. Panalangin din po namin ngayon, lalo't higit, Panginoon, sa bansang Israel, Lord, sila po ay ginigera at dalawang dako na po ng kanilang bansa ang inaatake, patuloy na inaatake ng kalaban, Panginoon. Panalangin po namin ng protection nila. Kayo mag-ingat ng inyong dakilang kamay para sa kanila. Lalo't ngayon, Panginoon, ay maraming galit sa kanila, maraming bansa nagtutulungan. Kahit hindi man nakikita ng buong mundo, ay nakikita namin, Panginoon, dahil sa inyong biyaya. At panalangin namin, kayo pong siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Lalo't higit, Panginoon, yung mga kabataan doon at kayo pong siyang patuloy na magbigay ng proteksyon. Iangat niyo po ang bansang ito makita ng buong mundo ng inyong pangalan at ang inyong kapangyarihan ay nasa bansang Israel. Kaya Panginoon, kayo lamang po siyang patuloy na mag-bless sa bansang ito, patuloy na maitaas at maluwalhati para sa pag-iingat niyo po sa kanila. Na hindi po namin ng mga misyonaryo na umaabot sa kanila, patuloy niyo pong pagpalain kanilang bawat gawain. Sumayin niyo pong papuri pa sa salamat. Ito po ngayong panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Basahin ko po, verse number 17. Ang sabi po dito ng Biblia, and when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. Altogether, and he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possession. So, mari na pong lahat ay makaupo. Biyaya po mula sa pagbasa ng salita ng Diyos. Dito po nakita po natin, nabasa natin sa kwento na ito, nung si Jesus po ay nangangaral sa isang lugar doon sa Judea, meron pong lumapit na isang tao sa kanya at ang sabi, Panginoon, paano ko po ba makakamtan yung buhay na walang hanggan? How can I inherit eternal life? Di ba? At ang sabi ng Panginoon dito, sinagot siya ng Panginoon,
Why callest thou me good? There is none good, but one, that is God. Ano po? At yung sabi ng Panginoon, nalaman mo na ba yung Ten Commandments? Alam mo ba yung yung commandments? Diba, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, honor thy father and mother. Ako po, Panginoon, lahat po yan. Simula nung pagkabata ko. Naobserbahan ko na po yan. Ginagawa at palagi ko pong ginagawa yan. Alam niyo po ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Sabi diyan, then Jesus beholding him, in verse number 21, loved him and said unto him, one thing thou lackest. Isa na lang ang kulang. Ano yun? Ang sabi ng Biblia, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possession. Dito po sa Biblia, makikita natin, ang kaligtasan hindi natutumbasan ng pagiging relihiyoso. Ang relihiyon hindi magliligtas. Pangalawa pong bagay, ang kayamanan hindi magliligtas. Ang natatanging daan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ano po? So I believe, lahat naman po tayo save. Amen? Lahat po tayo pupunta sa langit. Amen? Sino gusto po mauna? Wala talaga. Noong nakaraan pa yun, wala talaga eh. Di ba? Lahat tayo gusto pumunta sa langit pero walang gusto mauna. Ano po? So, hindi po yun yung pag-usapan natin because we are all saved. Ang pag-usapan po natin, yung last verse. Yung last verse. Verse number 22. Ang sabi po dito, and he was sad at that saying and went away grieved, for he had great possessions. Ano po? So, dito po, sa kwento na ito, dito rin natin kukunin yung ating mga points. Meron lamang po tayong 3 puntos this morning. Pero bago po yan, meron lamang po akong katanungan. Sino po sa inyo ang familiar sa Universal Serial Bus? Narinig nyo na po ba yun? Narinig nyo na po ba yun? It is to transport some things sa isang lugar, sa isang, di ba, sa isang bagay din. And which is known as USB. Universal Serial Bus. Di ba, halos lahat kilala natin, alam natin yung USB. Di ba? Pero itong bagay na ito, itong USB po na ito, na gamit natin, ano nang pinakamataas na gig? 64? 32? 128? Ano bang pinakamataas na gig ngayon? Pero dati alam niyo po ba yung USB? Yung USB dati? O yung pagta-transfer nila ng mga files, napakahirap. Opo, sa panahon nila noon. Dahil laging full storage, laging empty, laging punong-puno. Alam niyo po ba yung 1 gig dati? Yung 1 gig natin ngayon. Marami ka ng kanta maida-download eh. Marami ka ng files na i-upload eh. Marami ka ng photos and videos. 'Di ba? Na may i-upload. Pero dati alam niyo po ba yung 1 gig? Nakita ko lang po sa mga previous photos. Nakita ko lang po yung 1 gig. Grabe, napakalaki. Napakalaki ng machine nila, tinutulak pa nila 'yon. 1 gig lang po yun ha. Pero knowledge increase. Knowledge increase. Unti-unti na-develop po nila. Yung 1 gig ngayon, kulang na sa atin kapag naglagay tayo ng pictures eh. Diba? Everyday ba naman? Naka-My Day. Diba? Everyday ba naman? Diba? Yung USB, from 1 gig, naging 2 gig, naging 3 gig, may terabytes na nga eh. Grabe. Makikita natin yung knowledge nag-increase. 'Di ba? Bakit po? Dahil ang mundo nag-increase, nag-upgrade. Lahat po nag-upgrade. 'Di ba? Maging sa mga cellphones po natin eh. 'Di ba? Sa mga cellphones natin, 'di ba? Sino ba ngayon may iPhone natin ditanggal pa rin yung battery? Wala na. Pag mayroon pa ring iPhone na ditanggal yung battery, hindi totoo 'yan ha. Kahit Android ngayon, hindi na ditanggal yung battery. It is all built in. Because knowledge increase. Ano po? Dati ang gig, 4 gig. Ngayon, mayroon ng 128 gig RAM, may ROM. Diba? So, pero dumarating pa rin yung time
na napupuno yung storage. Di ba? So at ang ating pong title this morning is Storage is Full. Warning, storage is full. Di ba? Dumarating yung pagkapuno ng ating storage. Di ba? Minsan nakakainis yun kapag puno na yung ating storage. Yung magte-take ka ng photo pero ayaw mag-save. Ang ganda pa naman ng kuha. Yung kuha mo, ang ganda-ganda pa naman ng kuha mo pero pagtingin mo sa cellphone mo, storage full. Yung nagda-download ka, ang tagal mong hinintay. Tapos, nakalagay cancel or resume. Bakit? Storage full. Di ba? Ang hirap po, ang hirap kapag punong-puno na eh. Wala ka nang mailagay. Anong kailangan gawin? Reset or cancel? Di ba? Reset now or not now? Ay, marami akong importanteng files dito. Wag muna. Wag muna ngayon, not now. Wag muna ako mag-take ng pictures, wag muna ako di ba? Wag muna ako mag-download ng music. Wag muna ako mag-download ng mga videos. Kasi storage full. Di ba? Alam niyo po, pag full ang isang bagay, everything that's full ay mahirap. Mahirap po. Di ba? Pag busog ka, hirap na hirap kang huminga, hirap na hirap kang tumayo. Di ba? Hirap na hirap tayo kapag punong-puno. Kapag meron kang hawak na tasa ng kape, punong-puno, sabaw na po yun, hindi na yun kape. Di ba? Ang hirap kunin eh. Di ba? Lahat ng bagay kapag puno, minsan meron kang dala-dala, punong-puno. Mabigat. Mahirap. Because it is full. Di ba po? It is full. Pero kapag yan, binawasan mo ng konti, medyo magaan na yan. Ganon din sa sistema ng buhay natin. If we are fully enough, sometimes na-overheat tayo eh. Yung punong-puno ka na, minsan pag punong-puno ka ng galit, di ba, sumasabog eh. Di ba, minsan pag punong-puno ka ng kasiyahan, minsan nag-OA na eh. Di ba, kapag punong-puno ang isang tao, kailangan meron din po yung pagbabawas. Di ba? Meron ding pagre-reset. Merong time of reset. Di ba? Hindi lang tayo basta work ng work, hindi lang basta aral lang ng aral. Di ba? Merong time to rest. Even the Lord Jesus Christ, even the Lord Jesus Christ nagpahinga. Even God, after the creation, nagpahinga. Pero ang tao, kayod lang ng kayod. Kapag nasira ang katawan, kapag humina ang katawan, mas lalong hindi makakapagtrabaho. Di ba? Merong pause, merong reset. Di ba? Merong time to go. Di ba? Merong time to stop, time to laugh, time to mourn, time to embrace, time to dance. Di ba? Merong time. Everything, there is a time sa buhay natin. Are we full? Punong-puno na po ba yung buhay natin? Dito po kasi sa ating binasa, malungkot siya eh. Hindi siya nakasunod sa Panginoon because He is full. He had great possession. Sabi niya, yung 10 Commandments, Panginoon, nasunod ko na po yan, inoobserbahan ko yan from my youth and up, hanggang po ngayon. And napakayaman po nitong tao na ito. He had great possession. And he is full. Kaya hindi niya na matanggap yung mga sinabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Isa na lang, ibenta mo lahat ng pag-aari mo, bigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Hindi na kaya ng storage niya. It is all full. Yung atin po bang isip at ang ating puso ngayon ay puno? Kasi kung puno po yan, hindi po natin matatanggap ang mensaheng ito. Hindi po natin matatanggap ang mensaheng ito. Ang unang puntos po, tatlo lamang po itong puntos na ito. Meron pong mga bagay na nagkakaroon ng pagkapuno sa ating mga buhay. Number 1,
is the system data. Pinakamataas na kumakain ng gig o ng storage sa ating mga gadgets, yung system. Kasi ito yung nagpapagalaw, ito yung nagpapagana, lahat, buong sistema, ito yung gumagana. Kaya kung mapapansin nyo po kapag binuksan nyo yung storage nyo, ang pinakamaraming kumakain ng storage nyo ay system. Dahil every time na meron kayong ginagawa, nag-upgrade ang system. Every time na meron kayong gustong gawin, nag-upgrade ang system. Dahil kapag mababa ang system at nag-upgrade ang ibang applications, ito ay bumabagal. Ganon din sa buhay natin. Kapag mali ang sistema ng buhay natin, babagal tayo sa paglago sa pananampalataya. Kagaya po nito, hindi siya nakapag-move forward. Dahil ang sistema ng buhay niya ay nakabase sa kanyang kaisipan at nakabase sa kanyang puso. Ang puso at ang isip, the mind is doubtful and the heart is deceitful. How can we trust them both? Paano natin pagkakatiwalaan yan? Na kung ang sistema pa rin ng buhay natin bilang isang Kristiyano ay nasa kaisipan at nasa puso lamang, how can we continue kapag gulong-gulo na ang isip natin sa problema? Kapag gulong-gulo na ang puso natin sa emosyon, how can we continue? Baka ang mangyari sa atin, system corrupted. Dahil marami akong problema, Pastor, wag muna ngayon. Pastor, marami akong problema, hindi muna ako atin ng church. Pastor, yung pera nga, hindi masolusyonan yung problema ko eh. Prayer pa kaya? Aha. Beware. Kapag gulong-gulo ang isip mo, hindi ka makakapag-focus sa ministry. Kapag punong-puno ng emosyon yung puso mo, hindi ka makakapag-continue. Ano mangyayari? System corrupt. Dahil sa ministry, bagamat ginagamit ang isip at ang puso, ang nagpapagalaw ay banal na spiritu. In all the aspects of ministry, in all the parts of ministry ng church, it is grounded and moved by the Holy Spirit of God. Maging yung mga buhay natin, it must be moved by the Holy Spirit of God. That's the greatest system. Dahil lang sabi ng Biblia, know ye not that ye are the temple of God? Ang sabi po ng 1 Corinthians 3:16, know ye not that ye are the temple of God? That your body is the temple of God? And that the Spirit of God dwelleth in you? Nung tinanggap natin si Kristo, ang banal na spiritu ay nanahan sa atin. And what is the purpose? Sabi ng Romans chapter 8 verse number 16, yung banal na spiritu na bumuhay sa Panginoon, siya rin yung banal na spiritu that will quicken us. Quicken our mortal body. Bubuhayin din tayo sa huling panahon. Hindi natin nakikita yung banal na spiritu sa buhay natin. Pero He is active, He is alive, and He is also being grieved. Kapag nanguna ang puso at isip, nagigrieve ang banal na spiritu. Diba? What is grieve, Pastor? Hindi siya makakilos sa buhay natin. Dahil ang gusto natin, yun ang nasusunod. Na minsan, yung ating desisyon, yung ating kaisipan, yung ating puso na dinadaya na tayo, na punong-puno ng pagdududa, pinupush forward pa rin natin yung desisyon na yun. Na hindi natin sinasangguni sa Panginoon. Ano pong nangyayari? Nagiging system corrupt. Nakukorrupt yung system. Pero but by the Holy Spirit, sabi ng Bible, di ba? Sabi diyan, in Galatians chapter 5, verse number 16, walk in the Spirit. Walk in the Spirit. If you walk in the Spirit, you must also live in the Spirit. Why? Mga kapatid, dahil ang banal na Spiritu ay ipinagkatiwala ng Diyos habang wala siya dito sa sanlibutan.
From the Old Testament, nakita po natin, naobserbahan natin, nabasa natin, naririnig natin, that God the Father is active. In the New Testament, the Lord Jesus Christ, the Son, is active and present. Pero ang sabi niya, aalis ako, hindi niyo ako makikita, hindi niyo masusundan ang daan na aking patutunguhan, pero meron akong iiwan. The Comforter has come. Yung banal na Espiritu. Na kaya hanggang ngayon, nauunawaan natin ang mga salita ng Diyos because of the Holy Spirit that connects us. Na kaya ngayon, kapag gagawa ka ng kasalanan, nako-convict ka, it is because of the Holy Spirit. Na kaya ngayon, ang iyong mga desisyon para sa ministry is all correct. It is because of the Holy Spirit. Because all of the parts ng ministry, it is led and moved by the Holy Spirit. Bagamat po ang pastor ang itinalaga ng Panginoon, sa bawat iglesia niya, the main authority is the Bible. At ang presensya ng Diyos, nasa banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu, nasa bawat pastor at nasa bawat miyembro. Kaya nagkakaunawaan tayo. Kaya kung minsan, hindi tayo magkaunawaan dahil iba ang spirit natin. Nagtatalo tayo dahil hindi magkapareho ang spirit natin. Minsan nagigrieve yung spirit ko, nagigrieve yung spirit mo, kaya hindi tayo magkatagpo. Because we are not filled with the Spirit. Kaya kung minsan para kang lasing, para kang lutang, hindi mo alam kung ano ang iyong ginagawa. Dahil ang sabi ng Biblia, do not drunk with wine. Na merong sobra-sobra. Dahil malalasing ka na, hindi mo malaman kung ano ang ginagawa mo, litong-lito ka sa buhay. Pastor, nag-church naman ako pero hindi ko pa rin makita yung diretsong daan. You must be filled with the Spirit. Ang sabi ng Biblia. For us to see kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin. Because our faith is connected with the Spirit. And the righteousness of God is revealed from faith to faith. From His faith to our faith. So from our faith to His faith. So hindi magdudugtong kung wala tayong faith. Without faith, it is impossible to please Him. That's why that's the Holy Spirit, the power and the importance of the Holy Spirit sa buhay natin mahalaga. That is the 50% of our life dapat nasa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Biblia, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet, not I, but Christ liveth in me. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng banal na Espiritu na nanahan sa atin. Diba? Hindi lamang siya basta display sa buhay natin. He must be the system of our spiritual life. That's the 50% ipagkaloob natin sa kanila. Ipagkaloob natin sa Kanya. Na siya yung kumilos sa buhay natin. For us to fulfill ang kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Ano pong nangyayari sa sistema ng sanlibutan? Why they are always full? Because they are full of doubt and full of deceitful ang buhay nila. Kaya minsan na-overwhelmed, diba? Na-overwork, diba? Na-overthink, diba? Na-overlove, diba? Yung sobrang pagmamahal, nakakabaliw po yan, sobrang pagmamahal. Yung si Nining, laging masaya. Diba? Kaya po, alam niyo po, lahat ng over masama. Maging si Solomon ang sabi niya lahat ng sobra masama. Kapag we are full, masama. Ano po? So let us release something. Diba? Let us release some things sa buhay natin. Maging ang tao na ito na lumapit sa Panginoon, he is full. Dahil yung sistema niya, akala niya to inherit eternal life, akala niya makukuha ng isip ng tao, akala niya madaling makapunta sa langit,
Sa magitan ng isip at ng puso? Hindi po. It is by faith. It is by faith. And number 2, the applications. The 30% ng buhay natin o nung ating mga gadgets is applications. What is applications? Ito po yung mga bagay na ginagamit natin. Ito yung mga if we talk about application, it is something or to operate. Basta ito yung nag-ooperate, 'di ba? Kagaya ng Facebook, kagaya ng Messenger, kagaya ng iba't ibang applications sa cellphone po ninyo, mga Bibles, kung meron kayong Bible sa inyo. 'Di ba? Yung mga applications po na yan, that is the 30% ng ating storage. It is to operate. Ano yung lagi mong ginagamit? Facebook, Messenger, at makikita mo yung oras ng paggamit mo. 3 oras na pala ako nagfe-Facebook. Di ba? Pero hindi ako nakapagbasa ng Bible. 1 chapter. Ang tagal ko na pala nagme-Messenger. Ang tagal ko na pala sa WhatsApp. Ang tagal ko na pala sa e-books. Di ba makikita natin that is how our life spent. Nakikita natin doon, di ba? Ngayon may oras na, dati wala yun eh. Di ba? Makikita mo lang dati kung ano yung gig, ano yung MB na nagamit mo para doon sa application na yun. Pero ngayon mayroon ng oras kung ilang oras mo siyang nagamit for us to monitor. Di ba? Yung ating mga ginagawa. So sa ating buhay, mga kapatid, ano po ba yung palagi nating ginagamit, palagi nating ginagawa, palagi nating nagagamit, na-apply sa buhay natin every day of our life? Pastor, bahay. Yan. Diba? Lagi natin nagagamit yung bahay natin. Lagi natin nagagamit yung sasakyan natin, yung mga motor natin, yung pera natin. Kasi ito yung nagpapaikot ng buhay natin. Dito umiikot yung buhay natin eh. 'Di ba? Yung sa bahay, sa trabaho, 'di ba? Yung sasakyan, yung motor, 'di ba? Yung pera. Dito umiikot yung lifestyle natin, dito umiikot eh. 'Di ba? So that is the 30% ng buhay natin. 'Di ba? So ano pong ibig sabihin? It is helping us to operate. Pero dito po bumabagsak ang karamihan ng tao. Marami na akong pera. Marami na akong sasakyan. Malaki na ang bahay ko. Hindi ko nakakailanganin ng Diyos. And that's how the people sees sa panahon natin ngayon. And that's how the world works now. Mas mayaman pa sa atin yung tambay eh. Kaka-vlog eh. Opo, di ba? Samantalang yung mga nagtatrabaho, na marangal na trabaho, nagtatanim ng palay para makakain tayo araw-araw, napakababa ng sahod. Pero yung mga tambay na nagba-vlog ng iba't ibang kalokohan at prank, ang laki ng kinikita. That's the world works now. Anong isinasalpak sa atin ng sanlibutan? Anong meron sa sanlibutan? Bakit lahat na ng tama nagiging mali? At lahat ng mali nagiging tama? Kaya mga kapatid, sa ating buhay bilang isang mananampalataya, meron tayong bahay, meron tayong sasakyan, meron tayong pera. How it operates sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Hindi man lang tayo maka-invite ng ating member sa bahay natin. Hindi man lang tayo makapagpasakay ng member. Nakita mo yung member natin, naglalakad, hindi mo man lang mapasakay, sakay ka. Di ba? Hindi mo man lang maabutan, pastor, para sa workers ng church. Pastor, para sa mga naglilinis ng church. Pastor, para sa ganito. Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos sa iisang layunin, mabigyan ng Diyos ng kapurihan. If the works of ng sanlibutan na ito, nagtatrabaho sila para sa sarili, nagtatrabaho para sa pamilya, ganun din naman tayo. Ano pong kaibahan natin? Meron tayong Diyos. Ibalik natin kung ano yung para sa Diyos at magbigay tayo para sa Diyos. If we give our 10%,
Hindi po yun sa atin. Sa Diyos yun. Ibinalik lamang natin. Hindi pa tayo nagbibigay. Above the 10%, saka lang po yun makakonsider as giving. Kapag tithes pa lamang po ang ibinibigay mo sa church, hindi ka pa po nagbibigay. Ibinabalik mo pa lang kung ano yun sa Panginoon. Above the 10%, doon ka pa lamang nagsimulang nagbigay. Pastor, papagamit ko na yung sasakyan ko para sa ministry. Pastor, papagamit ko yung bahay ko kung meron man tayong Bible study. Pastor, magbibigay po ako ng fund para sa lunch fellowship natin. Pastor, every soul winning, mag-offer po ako. More contracts to come. Kay Brother Jermel. Di ba? Pastor, mag-offer po ako. Di ba? Ipagamit natin para sa Panginoon kung ano meron tayo. Bakit po? Dahil hindi rin yan sa atin. Yan ay sa Panginoon. Maging ang buhay natin, hindi ito para sa atin eh. Pero nag-enjoy tayo. Ang saya mabuhay, amen? Ang saya mabigyan ng oportunidad na mabuhay ka sa sanlibutan. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataong mabuhay. Pero kung humihinga ka ngayon, praise the Lord, amen? Maging yung mga bagay na meron tayo. Yan yung nagpapaikot ng buhay natin in every day of our life. That is the application ng buhay natin. Yung bahay, yung tirahan, yung masusuot, yung masasakyan, yung makakain. Diba? Yan yung nagpapaikot, yan yung nagbibigay ng buhay sa atin. And it is all provided by God. Sa atin, sarili. Pero let us also provide for the church. Diba? Ang pagbibigay sa Panginoon, hindi naman ito mandato eh. Ang sabi lang ng Biblia, give. Cheerful giving. Pero yung tithes, it is obligated. Ibigay mo yan, hindi yan sa iyo. Sa Panginoon yan. Pero yung giving, bukal sa puso mo, ibigay mo. Huwag naman piso. Pastor, bukal sa puso ko, piso eh. Yan lang ba ang kaya mo? Dahil kung ano ang iyong ibinigay, yan din ang iyong aanihin, ang sabi ng Biblia. You can never outgive God in giving. Simula nung huminga ka sa mundong ito, napakaraming pagpapala ng Diyos. Kahit hindi ka pa nakakakilala sa Diyos, napakaraming pagpapala. Hanggang ngayon na nakakilala ka, pinrotektahan ka ng Diyos. Pinrovide ng Diyos lahat ng pangangailangan mo. Lahat ng pangangailangan natin. Hindi natin masusuklian yung utang na loob na ibibigay natin sa Panginoon. Hindi natin mababayaran. How can we outgive God? Kung nasa sinapupunan pa lang tayo, kilala na tayo ng Diyos. Alam ng Diyos na ililigtas niya tayo. How can we outgive God? Bakit ang damot natin sa Diyos? And that is the thing na nagkamali siya. Ayaw niyang ibenta yung kayamanan niya. Ayaw niyang ibigay sa mahihirap. Dahil ang sabi ng Biblia, kung anong ginagawa mo sa pinakamaliit na tao sa sanlibutan, ay ginagawa mo para sa akin. Binibigyan mo ng pagkain, binibigyan mo ng inumin, binibigyan mo ng pera, binibigyan mo ng damit. Lahat yan ay ginagawa mo para sa akin. How much more in the household of God? How much more kung binigay mo yan, brother, pamasahe mo, dagdag pamasahe mo sa school. Sister, dagdag mo ito sa pang-tuition mo. Pastor, dagdag niyo po ito sa panggastos niyo. Sister, dagdag niyo po ito sa lunch fellowship natin. How much more? Kung ibibigay mo yan sa Panginoon, that's the investment na hindi ka ma-scam. dahil ang profit niya nandun sa langit. It is not by our wealth, it is not by our health sa ministry. It is by, in 1 Corinthians chapter 13, verse number 12 to 13. It is by faith, hope, and charity. But the greatest of all these three is charity. Bakit po? Yung faith, it is not everlasting. Yung pananampalataya, hindi po ito pang walang hanggan. Dahil pagdating natin sa langit, we are not living by faith. We are living now by sight. Pagdating natin sa langit. Ngayon, hindi pa natin nakikita ang Diyos, pero pagdating natin sa langit, face to face, we will meet God. Masaya ba tayo doon?
Dito, nagtitiwala tayo sa Diyos na hindi natin nakikita, pero pagdating natin sa langit, nagtitiwala tayo sa Diyos dahil nakikita na natin siya. Ang saya. Nakaka-excite. Yung hope, it is not eternal. Dahil pagdating natin sa langit, it is all revealed and realization come. Pagdating natin sa langit, ay, nandito na yung inaasahan ko. That blessed hope. That greatest hope. Diba? Hanggang ngayon, umaasa tayo sa buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon, umaasa tayo, makakatapak tayo sa ginto. It is not eternal. Nandito tayo sa lupa, kaya kailangan natin ng hope. Pero pagdating natin sa langit, it is all realization. Ang ganda. Nakakatapak na tayo sa langit. Nakakatapak na tayo sa streets of gold. Nakikita na natin ang Diyos. It is not eternal. Pero ano ang eternal? Charity. That's why it is the greatest of all these three. Nandito ko sa lupa, minamahal mo ng Diyos. Amen? Pagdating mo sa langit, mamahalin mo pa rin ng lubos ang Diyos. Amen? And that is eternal. Kaya ang pinakamahalagang bagay na ibigay mo sa Panginoon sa ministry, yung pagmamahal mo. Opo. Dahil kung hindi mo mahal ang iyong ginagawa para sa Panginoon, iiwan mo rin yan. Pastor, gusto kong umawit, pero wala kang pagmamahal, titigil ka sa pag-awit. Pastor, gusto ko mag-song lead, gusto ko mag-MC, gusto ko magtugtog ng piano. Pastor, gusto ko lahat ng ministry na gawin mo, gusto ko, Pastor, gusto ko lahat itong ministry na ito, matutunan ko. Pero kung wala kang pagmamahal, mawawala ka rin sa ministry na yan. Bakit iniwan ng Diyos ang banal na spiritu? It is because of His love. Yung presensya niya, gusto niya manatili sa atin. And because of that love, gusto niyang makita yon, lumabas sa atin, that the fruit of the Spirit. Ano pong una sa fruit of the Spirit? Diba? Napakahalaga yung love sa buhay natin. Lalo na tayo Kristiyano, lalo na tayo mananampalataya, that is the 30% ng buhay natin. Nandoon sa faith, nandoon sa hope, and charity. Yung love. Pag sinabi kasi charity sweepstakes office yung natin. May nakita ko sa Facebook, tumama siya sa loto eh. As in tumama. Yung loto na nakatayo, yan, tumama siya doon. Kaka-cellphone niya yan eh. Diba? Kaka-cellphone niya yun eh. Diba? Alam niyo po, that's the 30% ng buhay natin. Kaya habang nandito tayo sa lupa, let us love the ministry. Let us love the Lord. Let us love the ministry. Let us love the church. Let us love the brethren. Let us love our pastor. Dahil love is eternal. Pagdating mo sa langit, mahal mo pa rin ang Diyos. Mas lalo mo siyang mamahalin pagdating mo sa langit. Dahil makikita mo lahat ng inaasahan mo, lahat ng pinagtitiwalaan mo, lahat ng pag-asa na nandito ka sa lupa, makikita mo doon eh. Mas lalo mo siyang mamahalin sa langit. That is the 30% of our life. And the last 20%, ano na pumupuno sa storage natin? Large files. Yan. Yung mga large files, di ba? Ang dami mong video, ang dami mong pictures, ang dami mong memories, ang dami mong, di ba? Ang dami mong recordings, di ba? Ang dami. And that is going to fuel or to fill our storage to full. Diba? In Philippians chapter 2 verse number 1 to 8, ang sabi po dito ng Philippians chapter 2 verse number 1 to 8. Tingnan po natin in Philippians chapter 2 verse number 1 to 8. Sorry po, naninibago ko kasi dati bawat banggit ng verse lumalabas sa screen. Ngayon pala hindi lumalabas. Sorry po, hindi natin nabasa yung ibang mga verses. Ano po? In Philippians chapter 2 verse number 1 to 8. Philippians chapter 2 verse number 1 to 8. Sabi po dito ng Biblia, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you,
which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even death, the death of the cross. Sabi ng Panginoon, be ye of one accord. Kapag merong nahihirapan na kapwa mananampalataya, sabi ng Biblia, pakiramayan natin. Kapag merong nagsasaya, merong achievement ang isang mananampalataya, makisaya ka sa achievement niya. Diba? Hindi po masama na pinupuri mo ang isang tao. Itinataas mo ang isang tao, hindi po masama. Nasabi ng Biblia, mas itaas mo siya, i-high esteem. Di ba ang sabi ng Biblia po dito, ang sabi dito, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Mas okay pa na itaas mo yung iba kaysa sa sarili mo. Hayaan mo yung iba magtaas sa iyo. Hayaan mo ang Diyos na magtaas sa iyo. Hayaan mo ang iba magpuri para sa iyo. Pero tayo, with the lowliness of mind lang. With the lowliness of heart. Dahil ang gusto ng Panginoon, we being humbled in the sight of men and in the sight of God. Magpakababa lang tayo. Maging ang Panginoon, sabi niya, hindi ako pumunta rito para paglingkuran. Andito po ako para maglingkod. Even us. Ang pinakamataas na posisyon sa iglesia, dapat siya yung pinakamababa. Hindi siya yung pinakamataas. Bagamat nandito po ako, mataas ako sa inyo ng konti. Pero pagbaba ko po dyan, lahat tayo pantay-pantay. Nabigyan lamang tayo ng iba't ibang ministry, na iba't ibang gawain. Pero yung titulo bilang pastor, titulo bilang preacher, titulo bilang song leader, titulo lang po yan eh. Mawawala din yan. It is not eternal. Pagdating natin sa langit, anong tawag ng Diyos? Faithful servant. E paano, pastor, pag hindi faithful? Pasok ka na nga. Pasaway ka eh. Pasok! Di ba? Ang ganda sana eh. Well done, thou good and faithful servant. Enter into the kingdom. Pag pasaway, pasok. Doon ka sa dulo ah. Pasaway ka eh. Di ba? Ang ganda sana eh. Pero yung pastor, hindi mo maririnig sa langit. Yung preacher, hindi mo maririnig sa langit. Dito lang yan, sa lupa. Pero kapag tinawag kang pastor, tinawag kang preacher, pag tinawag kang deacon, dapat ikaw yung pinakamababa sa lahat. Bagamat you are given the authority, but the main authority is God and the Bible. Even the Lord Jesus Christ, hindi siya pastor, hindi siya deacon, hindi siya tinawag na He served others. Kaya kung merong magmamataas sa atin, hindi dapat yung pastor. Hindi dapat yung preacher. Hindi dapat yung magaling akong song leader, magaling akong MC. Hindi po. Walang magaling kundi ang Diyos. Doon siya nagkamali. Di ba sabi niya? Good master. How can I inherit eternal life? Who is good? Sabi ng Panginoon, who is good? There is none good but God. Diyos ang magaling. Diyos ang bida sa lahat. Kahit si Jollibee, hindi bida yun. Bida-bida lang si Jollibee. Bida ang saya, di ba? Pero ang bida, ang Panginoon. Nag-iisang bida sa buhay natin. So, dito sa 20% po na ito, nandito na yung buhay natin, nandito yung memories natin sa church, nandito yung pakikisama, yung fellowship natin, nandito yung, di ba? Naalala ko pa dati, kasama natin si brother, pero ngayon, hindi na natin siya kasama. Di ba, nandito yung memories natin eh. Dito sa 20% na to, nandito. Saan natin nini-spend yung 20% na ito? Nasa sanlibutan pa rin ba? Ang ating 20%? Bilang isang Kristiyano, yung 20% natin i-google natin sa ministry. Dahil yung buhay natin, kahit umabot yan ng 120, meron niyang limitation. Mamamatay ang tao. Tama po? Pero kung ligtas ka, you have the eternal life, ipagpapatuloy mo yan sa langit. Yung katabi mo, makikita mo yan sa langit. Pero wag naman kayo magtabi every Sunday. Tapos may bakante sa unahan, punta naman kayo sa unahan every Sunday, wag kayo sa likod. Maganda sana makita sa likod yung mga ushers eh.
Di ba? Sila yung nag-a-assist. Punta kayo dun sa unahan, punta po kayo sa unahan. Dahil meron pong camera. Lalo na kapag matangkad ka, naharangan nyo po yung camera sa likod. Di ba? Huwag po kayong mahiya na pumunta sa unahan. Dahil ang tinatawag ng Panginoon yung nandun sa likod. Yung ayaw magpagamit sa Panginoon, yun yung ginagamit niya nandun sa likod eh. Skip or clear yung large files na hindi naman kagamit-gamit sa Panginoon. Baka puno na po tayo sa sanlibutan sa buhay natin. Punong-puno tayo ng sistema ng sanlibutan, punong-puno tayo ng application ng sanlibutan, punong-puno tayo ng large files ng sanlibutan. Baka we need to reset. Need a factory reset. Next slide po. Need a factory reset. Be transformed by the renewing of your mind. Let us renew our mind. Di ba, wag tayo makihalubwilo sa sanlibutan kung anong sistema nila, yun din ang sistema. Hindi po magkaiba tayo ng sistema. Iba ang sistema ng sanlibutan sa sistema ng Diyos. Kung punong-puno tayo ng sistema ng sanlibutan, we need to reset. We need a factory reset. From the beginning, ulitin mo, lahat ng sistema, lahat ng applications mo, wala, lahat, it is all gone. Magsimula kang muli. Let us start with God. Last slide po. Let us start again with God. Can we start with God again? Magsimula ulit tayo. Kung yung iba nagagawa na natin, yung mga excess files, yung hindi mo ginagamit na application sa buhay mo, yung hindi magagamit na application sa buhay mo, bilang isang Kristiyano, alisin mo na. Yung large files na nagpapapuno ng storage mo, alisin mo na. Minsan dumarating sa buhay natin mga kapatid, dumarating sa buhay natin yung emptiness, yung pagkawalang-wala. Naramdaman nyo na po ba yun? Yung pagkawalang-wala, yung hirap na hirap sa buhay, walang-wala ka sa buhay. Dumarating sa buhay natin yun. For God to fill us in. Dahil kapag punong-puno ka na, pangit naman kung lalagyan ka pa. Mag-overflow, matatapon, masasayang. Anong kailangan gawin? Inumin mo muna yung kape. Pero wag ka na mag-refill. Sobra naman yun, nakadalawang kape ka na. Pag kainom mo ng kape, saka pag nilagyan yun, unti-unti mapupuno. Di ba? Ang ganda. Ang sabi rin po ng Biblia, yung old wine, di ba? Yung old bottle ng wine, hindi mo pwedeng lagyan ng bagong wine yun kapag luma na, kasi mababasag. Mababasag yun. Mababasag yung lalagyan. Ganon din sa atin. Makukurap yung system kapag pinaghalo-halo mo yung spiritual at makasanlibutang gawain. Magkukurap ang sistema. Ano po? So let us start with God. Kung meron pa kayong ibang sistema, bawasan natin. Let us clear the system. Number 2, kung meron pa kayong sobrang applications ng sanlibutan, let us clear the application. And number 3, yung large files sa buhay natin. Let us clear them all. And let us start with God again. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin.